Gon Fricks, ang bata na hindi inosente. Hindi si Gon ang bayani ng kadalisayan. Siya ang bayani ng kalooban. At ang kalooban, kapag walang preno, ay kayang wasakin ang mundo. Pinapanood mo ang Hunter x Hunter at nakikita mo si Gon. Pero ano ang nakikita ni Mori? Nakikita mo ang isang inosenteng bata. Ang bida ng paglalakbay. Ang simbolo ng kabataan na naghahanap ng ama. Ang ngiting bukas. Ang walang kapagurang enerhiya. Ang katapatan sa kaibigan. At ang rebelding moralidad na nagsasabi kung ano ang mabuti, ligtas, at katanggap-tanggap. Pero si Gon ay hindi bayani ng inosente. Siya ang inkarnasyon ng purong egoismo at bulag na kalooban. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinakamapanganib, pinakatapat, at sa kabaligtaran, pinakamalaya sa lahat. Ang itinuturo ng lipunan ay ito. Ang pagiging adulto at moral ay dumarating kasama ng responsibilidad, pakialam sa kapwa, at layuning mas malaki kaysa sa sarili. Ngunit ito ay isang komportableng kasinungalingan. Si Gon ang lunas sa intelektual na kaduwagan. Hindi niya hinahanap siging dahil sa pagmamahal ng anak sa ama. Hindi ito tungkulin. Hindi ito obligasyon. Hinahanap niya siging dahil siging ang huling hamon. Ang palaisipang magpapatunay na may saysay ang mismong pag-iral ni Gon. Hindi ama ang hinahanap niya. Trepeo ang gusto niya. Tingnan mo si Gon. Hindi siya natatakot. Hindi siya nakakaramdam ng guilt. Wala siyang moralidad na lampas sa kasalukuyan. Hindi siya nag-iisip ng pangmatagalang epekto. Ang mahalaga sa kanya ay ang ngayon. Ang karanasan. Ang pagkamit ng gusto ng kanyang kalooban. Kapag siya ay ngumiti, hindi inosente ang nakikita natin. Ito ang malupit na kawalang pakialam ng isang nilalang na hindi pa sumusunod sa mga patakaran ng lipunan. Isang nilalang na handang isakripisyo ang lahat. Kaibigan, katawan, kaluluwa, para lamang masunod ang sariling pagnanasa. Hindi naghahanap si Gon ng layunin. Siya ang layunin. Siya ang hilaw na puwersa ng kalikasan na nagsasabing, ako ay may gusto, kaya ako ay kikilos. Siya ang batang inilarawan ni Nietzsche. Ang huling yugto ng espiritu. Ang yugto ng kadiliman, matapos lampasan ang bigat ng kalooban. Itinuro ng lipunan sa atin na maging kamelyo. Magdala ng guilt, inaasahan, at obligasyon. Si Gon, mula pa sa simula, ay leon. Tumanggi siya sa tungkulin at nilikha ang sarili niyang kalayaan. Siya ang lunas sa moralidad ng kawan. Ang kabaitan ni Gon ay hindi prinsipyo. Ito ay kaginhawaan o bagzo lamang ng damdamin. Ang relasyon niya kay Killua ay hindi kontrata ng moralidad. Ito ay symbiosis ng mga kalooban. Pinuprotektahan ni Killua si Gon. Hinahamon ni Gon si Killua. Ito ay relasyon ng kapangyarihan, hindi ng awa. Sa Grid Island, hindi siya naglalaro para iligtas ang mundo. Naglalaro siya para manalo. Hindi siya interesado sa kulto o ideolohiya. Ang mahalaga sa kanya ay malimpasan ang hamon. Ang paniniwalang ang kabutihan ay kawalan ng pagiging makasarili. Ay pinakamalaking kasinungalingan ng ating panahon. Pinatutunayan ni Gon na ang radikal na egoismo ay maaaring maging pinakadalisay na anyo ng pagkilos. Hindi siya nagpapanggap na artista. Siya ay tapat sa kanyang pagnanasa. At ang katapatang ito ang umaakit sa mga tulad ni Killua. Hindi niya nais mangibabaw sa iba. Ang nais niya ay lampasan ang sarili. Ito ang will to power sa pinaka-instinktibong anyo nito. Hindi niya gustong maging mabuti. Gusto niyang maging dakila. At ang kadakilaan ay laging immoral sa paningin ng mga namumuhay sa mediokrites. Ayon kay Jing, ang persona ay maskara ng lipunan. Ang shadow ay lahat ng itinatago natin. Ginagamit ni Gon ang inosente bilang persona. Perpektong maskara. Sino ang magdududa sa isang batang mukhang dalisay? Ngunit ang kanyang anino ay napakalaki. Kakayahang manira. At moral na kawalang pakialam. Hindi niya kayang isama ang sarili niyang kadiliman. Kaya ginagawang itim at puti ang mundo. Ang inosente ay depensa ng isip. Tingnan si Genfro. Para kay Gon, siya ay ganap na kasamaan. Ngunit ang ginawa ni Gon kay Pito ay mas mapanira at mas makasarili kaysa sa anumang ginawa ni Genfro. Ang kaibahan, may emosyonal na dahilan si Gon.
At dito umatake ang anino. Ginamit niya ang emosyon bilang maskara ng pagkawasak. Hindi niya ipinaghiganti si Kite. Pinakawalan niya ang kanyang anino. Sa pilosopiya ni Sartre, ang bad faith ay pagtakas sa kalayaan. Ginawa ni Gon ito nang ituring niyang laro ang buhay. Ayaw niyang harapin ang bigat ng pagpili. Sa sandaling sinabi niyang, "Wala akong pakialam sa kahit ano, gusto ko lang maibalik si Kite." Itinanggi niya ang sarili niyang kalayaan. Pinili niya ang pagkaalipin ng paghihiganti. At ito ang sumira sa kanya. Ang aral ni Gon ay malinaw. Ang kalooban mo ang tanging compass. Ang iba ay ingay lamang. Habang tayo ay nabubuhay para sa resulta, diploma, sweldo, papuri, si Gon ay nabubuhay para sa proseso. Hindi mahalaga kung bukas o sa 10 taon niya makikita si Ging. Ang mahalaga ay ang pangangaso. Gusto mo ang kalayaan, pero ayaw mo ang presyo. Gusto mo ang ngiti ni Gon, pero ayaw mo ang anino sa likod nito. Tayo ay naging mga immoral na duwag. At si Gon ang salamin na inilalapit sa ating mukha. Para kay Gon, ang kalayaan ay hindi kawalan ng laban. Ito ay kasiyahan sa pagdaig sa hamon.